say Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Say Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah, God. Oh, we receive the double portion of your presence in this place. We have a new song for you. Come on. Clap your hands for Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Chosen and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love by sending your one and only Son. Everybody sing! Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double. Hello and welcome COG fam. What a blessed Sunday. Here is what's happening in our church. Every Wednesday we are gathering with much anticipation to experience God's presence and He never fails. This coming Wednesday, let's come together once again and have a personal encounter with the Lord. Are you 12 to 15 years old? Come and join us in J12 on July 27, 2024 at COG Silang. Theme Career Day, 8 a.m. to 11:30 a.m. For registration, please kindly look for Sis Pauline Martin. I want to take just a few moments as General Overseer of the Church of God to say to the youth and students of the Philippines, thank God for you. I'm so appreciative of the hand of God upon your life and the call of God upon your life. And I especially appreciate the umbrella of ministry that you operate from, and that is Youth Empowered. You know, I know in 2025 you have a great conference coming up, Youth Empowered 2025, and Pastor A.J. Velasco and other leaders are going to be leading you through that conference, and it's going to be a great time. And I want you to be making plans right now to be a part of that and allow God to use you in a great way. And also, don't forget to switch your phone into
to silent mode and refrain from using flash during the service. Now let's dwell in the presence of God and prepare for His great revelation in our lives. I am Fatima Hanaban saying God bless and enjoy the service. Hello? Ayun. Wow, nagustuhan nyo ba yun? Palakpakan naman natin ang ating YE and YA. No? Baka nagulat kayo, yun po ay part ng atin pong anniversary presentation. No? Kasi this year, we planned na ang ating celebration will be month-long. So, ibig sabihin, ngayon po ay nag-umpisa na ang 26th anniversary natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, Happy 26th Anniversary! Ayan, no? Parang hindi halata, no? 26th anniversary na pala. Ang tagal na, no? Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Di ba? Malayo na, malayo pa. No? Kasi nga, alam naman natin ang ginagawa at may ginagawa ang Panginoon sa kanyang ubasan. So mamaya ko na i-exhort yung atin pong tema, no, which will also be the topic, no, of my sermon for today. So in the meantime, since it is Communion Sunday, may I request everyone to please stand and get hold of your elements. Lahat ba ay may mga elements na? Please raise your elements para makita ng ating mga ushers kung sino pa po yung wala. Ayan. Yan po, welcome everyone. Yan. This is the second service of COG Gen 3, no, first week ng atin pong anniversary special. No, kaya merong nakita kayong mga presentation. So bantayan nyo next week ang men's ministry. Wow! Ano kayang gagawin ng men's ministry? Ayan, so balik na tayo doon sa ating Communion Sunday. Sa mga ngayon lang naka-attend, no, sa ating service na ito, every first week ng month, lagi po ang Church of God nagko-conduct ng communion service. No, kasi sabi ng Panginoon, wag nating kalimutan ang kanyang ginawa sa krus. Yan po yung essence o mensahe in a capsule ng communion, na hindi natin kailanman kakalimutan ang dakilang sakripisyo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa atin ng panibagong buhay at kaligtasan. Amen? So, let us pray na marapatin tayo ng Panginoon sa gawaing ito. Kaya, kung mayroon pa po tayong mga sagabal, mga naiisip na gawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, no? This is your chance to make right with God. Kasi nga, kailangan pag humarap tayo sa Panginoon in this sacrament ay malinis po tayo. So, sige po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay nating inumin. Hallelujah. Let us pray, Lord. Thank you for allowing everyone to be partakers of this communion, Panginoon. Your
flesh and blood, which is symbolized, Panginoon, sa mga elementong aming tinik, Panginoon. Maraming salamat sa iyong katapatan at patuloy na magpapaalala sa amin, Panginoon, ng iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, O God. Lord, I pray as well, Panginoon, na kasiyahan mo ang iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang malugod at ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong umupo ang lahat. Hallelujah. Ayan po. Ayan po, sabihin muna natin sa katabi natin, ako po'y nagagalak na narito ka. Wow. Man, yes. Yung dapat naman ay nakaharap tayo, no? Pwede ba natin ulitin yung nakaharap talaga? Ako po ay nalulugod na narito ka. Yan. Yan. Wow. Sige, palakpakan natin ang bawat isa. Amen. Hallelujah. So, this is our logo or yung atin pong image, no? For our 26th anniversary. One score na tayo and 6 years. Ayan, no? Sa mga narito, nung nag-umpisa ang COG Gen 3, no? In a simple beginning, alam ko Bible study lang po, nag-umpisa ito. No? Ang original niyan ay, if we do not know yet, si Sister Mirna. Nandito ba si Sister Mirna? Si Nanay Tita, Tatay Ver, nandyan po. Palakpakan po naman natin yung mga original talaga. Of course, yung father ni Pastora Jana, no? Sila po yung kasama. Sino pa po ba? Meron pa ba? No? So baka mahalata yung edad. Hindi ba? No, ako siguro ay napasok ay parang 10th year na, no? 10th or 11th year na anniversary ng church. And now we are growing, no? Doon nung lumipat tayo dito ay we are less than 50. No? Pero ngayon, kita mo naman, no? Puno yung church natin. At salamat sa Diyos na nag-bless ng kanyang katawan sa lugar na ito. Palakpakan po natin kasi ngayon po ay, ang alam ko po ay close to 400 na po tayo. Pero siyempre yung attendance natin every Sunday ay umaabot lang ng mga 270, 260, mga yan, 280, pinakamataas, no? 280 plus, ganyan. We are beating 300, I suppose, on ating anniversary ay magpa-500 na naman tayo. Ganyan po. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Talagang maraming ups and down yung church na ito. No? Historically, ay katulad ng pangako ng Diyos na walang makakatibag at hindi niya pababayaan ang kanyang simbahan, ay totoo yun sa simbahan na ito. Kasi napakarami ng pinagdaanan. So yung title ng ating, yung atin pong tema ay initiate. No? Now, sabihin nga natin, initiate. Yan po ay tema din ng national, ng DASMA. No? But in the 25th year, parang may bago na naman. Ano? So, susundan lang po natin yan. No? So, pagdating ng atin pong next anniversary, yun na po yung ating panibago. Para hindi tayo nag-iisip at nasusundan natin ang kanilang yapak. No? Pero mayroon tayong subtitle which is Entrust to the Future. No? Kung nakita nyo yung image, yung isang hand is passing a baton, no, to the next hand. Para bagang in a relay, no, sa track and field, no, kung may 4 na miyembro yung relay, no, kailangan may ipasa niya ito, no, pabilisan may ipasa tapos ipasa sa kabila. Pag nahulog po yan ay disqualified po yan. Babalik, ang alam ko babalik. Kailangan kunin niya at ibabalik ulit. No, so unless na maipasa ng isang runner ang baton sa kasunod niya na runner, hindi kumpleto yung game niya. So ganun din yung buhay natin bilang mananampalataya. Now we hold the baton. And today we are being called by God to entrust this faith to the next generation. No, to the younger generation. Amen? Kasi kailangan may continuity. No? Have you ever wondered why narito kayo ngayon? No? Because there were people who sacrificed, no, para makakilala tayo sa Panginoon, makarating sa atin ang pananampalataya.
Hindi ko alam kung sinong ginamit sa inyo ng Panginoon, maybe your family members, or maybe your friend, or maybe kahit hindi mo nga kakilala. Pero nadala ka sa kanyang paanan. That is entrusting to the future. Our anniversary text is 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabi diyan, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Wow, no? Si Paul speaking diyan, and he's speaking to Timothy, no, a young disciple. Yung disipulo niya, yung followers niya. No, sabi niya, maghanap ka ng mga tao na maturuan mo, no, at ibigay mo sa kanya ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Kumbaga magpakarami ka, find people. Pero alam niyo naman na ang Diyos natin ay hindi lang siya Diyos ng grupo-grupo, hindi lang siya Diyos ng pamilya, hindi lang siya Diyos ng isang church, no? Kasi ang body niya, spiritual body, ay malawak yan. Our God is a God of generation. Amen? He is a God of generation. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Psalms 145 verse 4, sabi doon, one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. So, ibig sabihin, yun ang katotohanan. No? We are commending, we are praising the Lord, no, sa mga panahon na ito. Pero darating ang araw, kung maipasa natin ito sa mga susunod na salinlahi, sila na rin. It is actually acknowledging, no, the role of our children. No? Children are the future of our church. No? I'm not only referring to toddlers o yung mga elementary students, kundi even yung ating mga young adults, yung ating mga youth empowered. No? Sa batas, actually, no, ang children ay hanggang 18, no, sa batas. No, kung ikaw po ay 14 pa lang, ay sa batas, ay tinuturing ka pa ring child. Ganun po sa batas. No? Kaya, this kind of verses tells us, no, na dapat hindi mawala sa atin, no, ang ating obligasyon sa susunod na salinlahi. Now, in Luke 1 verse 50, sabi, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. So, ang Panginoon ay nananahan, hindi lang sa ngayong henerasyon, yung henerasyon ni Abraham, ni Jacob. No? If you notice, pag nag-mention tayo ng pangalan ng Diyos, it actually describe, no, the generations of people na sumasamba sa Panginoon. Amen? So kung mayroon po tayo ngayon, tanong ko sa inyo, kung mayroon tayo ngayong isang pamana na pwede nating iwan sa sunod na salinhahi, ano po iyon? Amen? Ano po yung pinakamalagang pamana na yun na pwede nating ibigay? Una, sa ating mga mahal sa buhay, at pangalawa, sa ibang tao na kakilala natin. In Proverbs, no, sabi sa Proverbs 22, no, a good name is better than riches. 'Di ba? Sabi doon, yung maayos na pagkatao, no, maayos na pamumuhay ay isa ng magandang pamana, no, sa tao kasunod sa iyo. No? How much more yung ating pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya na kahit kailan, no, ay hindi magkakamali, hindi magbibigay sa atin ng kahinaan, bagkus patuloy na magbibigay sa atin ng pag-asa. No? Kasi napakarami mga tao na ang alam lang nila pag mayroong mga pagsubok na darating, kailangan din silang malugmok. No? They go with the flow. Pero kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos
na galing pa sa pananampalataya ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. No? Tiyak ako na hindi tayo matitinag. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? No? So, our title for this sermon is From Generation to Generation. So, our text will come from Psalms 78, verse 1 to 8. Na ito'y sinulat ni Asaph na isang Psalms. Napakaraming Asaph sa Bible, kaya hindi natin matiyak kung sino pong Asaph ang nagsulat niyan. No? Pero hindi yan si David. Okay, so if you have your Bible, you can read with me. No, sabi diyan sa verse 1, "My people, hear my instruction. Listen to what I say. I will declare wise saying. I will speak mysteries from the past. Things you have heard and known that our fathers have passed down to us. We must not hide them from their children and must tell a future generation the praises of the Lord, His might, the wonderful works He has performed. He established a testimony in Jacob and set up a law in Israel, which He commanded our fathers to teach their children, so that a future generation, children yet to be born, grabe na, might know they were to rise and tell their children, so that they might put their confidence in God and not forget God's work, but keep His commands. Then they would not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation whose heart was not loyal and whose spirit was not faithful to God." Wow! So parang nakakatakot yung verse 8, no? Mayroon palang generations na stubborn and rebellious and not loyal to God. No? So ito yung mga naalala nyo yung sila Noah, no? Nakaabot sa panahon na ang henerasyon nila hindi na kumikilala sa Diyos. Isang pamilya na lang ang kumikilala sa Diyos. Naalala nyo yung sa Sodom and Gomorrah, isang pamilya din. Actually, it's not even a family. Kasi ang ibang miyembro ng pamilya ay they actually opted to stay. And even yung asawa mismo ni Lot, no? Alam mo natin, no? Tumalikod pa siya. No? Kasi gusto niyang manirahan pa rin doon. So, this generation, I'm not saying na sobra na or abot na ang kasalanan. Pero kitang-kita naman natin sa panahon na ito kung gaano kakulang, no, ang mga workers sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So much so that nakikita natin, no, ang henerasyon na ito ay maiksi lang yung pasensya. I think Generation Alpha na tayo ngayon, ano, ang umuusbong, yung medyo malalaki na Generation Z, tas Generation X, nung patanda ng pantanda. Ako po ay millennial, 1965 to 1980 plus ata millennials, no, ganun po 'yon. No, 69 ako, kaya ako po ay millennial baby. So dito natin makikita at masasabi na ang Bible ay nagsisigaw na mayroon talagang henerasyon, no? Mamaya i-explain ko sa inyo, no, that even during the time of our patriarchs, no, there came a time that there were generations na hindi nakakilala sa Panginoon. Nalimutan nila, no, na may Diyos. So nakakatakot po yon. So that's why God is calling us today. No? Hello? God has a call. May panawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin. And that's my point number 1. A call to pass forward our faith in God to the next generation. Amen po ba? So I'm not saying na, hindi na ako pwedeng pasahan kasi matanda na ako. No? It's not like that. No? It's about spirituality. No? Yung medyo matanda could even be spiritually fathered by somebody na
bata pa, pero spiritually mature. Amen po ba? And being spiritual parents doesn't actually mean na anak mo lang ang iyong papakialaman. Amen po ba? We live in a community. I am one of your spiritual fathers in this church. Amen? I am one of your spiritual fathers sa simbahang ito. No? And hindi naman kayo lahat ay nanggaling sa akin. Amen po ba? Kaya, hindi lang actually yung blood heritage ang inano dito, yung ina-exhort dito, kung hindi yung ating obligasyon bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ito po ang sinasabi ng Panginoon doon sa ating nabasang teksto kanina. In verse 1 to 4, sabi diyan, "My people, hear my instructions." No, may mga nakikinig ba dito? Amen? Amen? Parang hina. Nakikinig ba tayo? Amen. "Listen to what I say," sabi ng Panginoon. "I will declare wise saying, I will speak mysteries from the past." Wow! Sinasabi ng Panginoon na, huwag niyong kalimutan ang mga nangyari sa inyo. Because there are good things that happened to you. Kasi malamang minsan tayo mga tao ay pag presently nakakaranas po tayo ng mga biglaang pagsubok, bakit ako? Tapos kalimutan mo na kaagad yung mga napakagandang mga ginawa sa iyo ng Panginoon. If you are already 60 years old, 60 years din na naging tapat sa iyo ang Panginoon. Kinalimutan mo na kaagad yun. Nagrarant ka na kaagad. Kasi bakit binigyan ka ng Panginoon ng problema na ito? Pero you know what? As I am 55 years old now, I come to realize that life is actually a series of tests. Amen? A series of tests na kung ikaw po ay hindi nakakapasa doon sa tinitest sa iyo ng Panginoon, lagi kang babagsak doon. Have you observed? Lahat ng temptation na binabagsakan mo, yun pa rin yung binabagsakan mo dati. And it's time for you to change your game. And it's time for you to rely on your God. Kasi hindi mo kaya yan, kapatid. I tell you, there are things na hindi natin kaya. Papatunayan ng Diyos na kailangan mo siya. Amen? Sino dito yung hindi kailangan ng Diyos? Ay, kailangan po natin lahat ng Diyos. Ibababa ko na lang nga ni Selico. More than ever, dapat every day, ini-invoke mo sa sarili mo, Lord, kailangan kita. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Sabi dyan, don't forget the past. Sometimes, we are exhorted in some places of the Bible na iwanan mo na yung past mo. Yung mga past na mga masasama. Pero kung ito ay nagbibigay sa iyo ng alaala, reasons, 1,000 reasons to praise the Lord, why not? Di ba? Na ako kailanman hindi ko maaring kalimutan ang pagtawag sa akin ng Panginoon. At kailanman hindi ko kayang kalimutan ng isang tao na sobrang kinulit ako para umattend lang ako ng church. Kasi kung wala siya, there will be no Danny Basal na pastor sa inyong harapan. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos. Because people have started to accept this kind of responsibility. Sabi dyan, things we have heard and known that our fathers have passed down to us. Lahat tayo, lahat ng mayroon tayo ay natutunan lang natin. Amen po ba? You are what you are today because of things na natutunan mo sa buong buhay mo. At kung saan ka na-expose. It's a process of learning and learning and relearning. Kung ano yung mga hindi dapat nila unlearn natin. Tapos nagre-relearn po tayo. And yung mga pinapass down sa atin na ito ng ating mga ninuno, anong sabi dyan sa verse 4? We must not hide them from our children. Sasabihin natin sa kanila, but must tell a future generation. Ang tawag doon ay legacy. Sabihin nga natin legacy. What is
legacy. No? Ano po ba yung ibig sabihin ng legacy? But before that, no, yung verse na yun ay tamang-tama dito sa pattern ng pagpasa ni Luis, Eunice, at pagtanggap ni Timothy ng kaligtasan. No, kilala ba natin yan sila? Na si Luis ay nanay ni Eunice. At saka si Eunice naman ay nanay ni Timothy. Ano? At of course, alam natin kung sino si Timothy. He is a very young disciple of Apostle Paul. Itong sinabi ni Apostle Paul kay Timoteo. Sabi niya, I have seen or have been reminded of your sincere faith. Hangang-hanga ako sa iyong katapatan sa Panginoon. Pero sabi niya, which first lived in your grandmother Louise. Galing yan kay lola mo. Sabi niya, no? And in your mother Eunice. No? And I am persuaded now lives in you also. So ibig sabihin, yung pananampalataya ni Timothy did not mainly come from Apostle Paul. Yung way niya ay blood, no? Kasi yung nanay niya, ang lola niya Kristiyano, nanay niya Kristiyano, hanggang sa dumating sa kanya. Yun ang way niya. At marami sa atin na ganun ang way, nagiging tapat sa panawagan ng Panginoon. Of course, iba-iba. No? Ako iba yung way. Hindi ko kadugo ang aking spiritual father. Parang katulad nito sa verse 6, sabi diyan, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Sa Biblia, pag nagle-lay ka ng hands, you are imparting something. You are passing something. Parang sinasabi dito ni Paul na kung mayroon nang nilagay sa iyo ang nanay mo at ang lola mo, ako rin po ay mag-i-impart sa'yo. Hindi naman masama yun. No, wala namang perfect na tao. And anybody needs somebody. Amen? Na mas marami, mas masaya, di ba? Mas marami kang gift. So parang nililihan siya para magkaroon pa siya ng mas malakas na pananampalataya. So, ibig sabihin, you could not, hindi naman kailangan na tatay mo o nanay mo ang mag-convert sa'yo. No? Pwedeng ibang tao. Just like in the case of many of us here. Frankly, ako po ay nag-iisa pa lang na born-again Christian in the family. Medyo nakakalungkot yun, di ba? Sa family ko in the province. No? Kasi ang pamilya ko ay nasa province. I have some distant relatives who are already born again. Pero yung first family ko, yun po yung pinagpipray ko kay Lord. Although I have tiyuhin na pastor na pag umuwi ako, doon ako nagsisimba sa kanila. Ano yung principle ng world na pag dito ako na panganak, dito na ako mamamatay. Grabe naman, no? Sabi, hindi ma-unlearn, no? Talagang kung ano yung natutunan, yun na talaga yun. Amen? Sabi ni Paul kay Timothy, no, ito po yung team natin, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan. So, 2 Timothy verse 2. So, pwede na galing kay Timothy ay papunta sa others. Let us be spiritual parents to them. Hindi lang sa atin pong mga anak, pwede rin po sa mga distant relatives, pwede rin po sa mga tao dito sa church. No? Pwede sa mga tao dito sa church. Alam niyo po, we are all influenced in one way or another by each other. No? Pastor, hindi naman nga ako nagsasalita sa kanya eh. Kasi ayoko matisod siya sa akin. No? Or hindi nga ako masyadong nag-ano kasi baka mamaya ano yung ano niya sa akin, makuha. Pero alam mo kapatid, hindi naman bulag yan yung kapatid. Hindi naman bulag yan. Ano? Whatever you do, how you speak, or how you treat people, kita po yan. Amen? And that itself is already a message. Amen? So kailangan careful tayo. Amen po ba?
careful tayo what we do, with what we speak, and how we treat people. Because sometimes, it could send a wrong signal. Pwede siya magkaroon ng wrong signal. So, dapat ang legacy natin is a good legacy. Amen po ba? And not a bad legacy. No? So, what is legacy? Legacy is actually defined as property or money that is received from someone who has died. An inheritance that is passed along. So, ibig sabihin, pag ikaw po ay nagpamamanan, mawala ka muna. So, hindi pwede na binigay mo yon kung buhay ka pa. Pero pag namatay ka na, eh di, pamana na yon ang tawag. Kasi wala na siya eh. Amen po ba? No, pwede po yan. No? Pwedeng money, pwedeng property. Pero sa atin, ang ina-exhort natin ngayon na pamana, it's not material things. Amen po ba? Ang gustong ina-exhort na pamana ng Panginoon ay ang hindi mawala sa ating puso't isipan ang pananampalataya na galing sa mga iba pang henerasyon. Amen po ba? Ano, yung pananampalataya na si Jesus ay namatay, na si Jesus ay nabuhay muli, at saka si Jesus ay babalik pagdating ng panahon. Amen po ba? Yun po ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Dapat at an early stage, alam na ng bata yan. Dapat at an early stage ay nalalaman ng bata what is wrong and what is right. Alam nyo, minsan naaawa ko sa mga magulang na, lalo na sa tindahan kasi kami, no? Lalo na pag mga nagpabili, iiyakan lang tapos bibili na kahit alam mo, wala na siyang perang pambili, pero bibili siya dahil naiyak yung anak niya. Ano? Alam mo yon, yung parang, yung nanay na o yung tatay, yung sumusunod sa anak. Wow! Alam mo mga kapatid, sabi ng Diyos, when you love your children, you discipline them. Walang isang magulang na nagmamahal na hindi dinidisiplina ang kanyang anak. Amen po ba? Kasi pag lumaki yan, problema mo yan. Na kung lahat ng gusto ay binibigay. Kasi hindi lahat ng gusto ay tama. Amen po ba? Kaya dapat talaga may restraint, may control. Hindi naman ibig sabihin niya na parang autokrato ka na. No? Kailangan talaga may limit. Amen po ba? Mga parents, no, dapat ang pagmamahal ay dinadala sa disiplina. Sabi nga ng Panginoon, ang kanyang mga minamahal ay kanyang dinidisiplina. Kaya nga, di ba, ang dami nating palo kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Now, legacy is something that happened in the past or comes from someone in the past. Amen? No? So, sabi naman ng isang sikat ito na writer, John Maxwell. No? Sabi niya, dinifferentiate niya what is success, what is achievement, and what is legacy. Sabi niya, achievement comes to someone when he is able to do great things just for himself. Achievement pala yun. Achievement ko yan, mga trophy ko yan, ganyan. Yan. Pero pag sinabi mo success comes when he empowers followers to do great things with him. Pag may kasama ka. Pero yung legacy, ito po yung tumulong ka, no? Pero natatamasa na nila yung pakinabang ng iyong pagtulong, pero wala ka na. Ibig sabihin, meron kang tinuro sa kanila. No, kumari, pares, gano'n, no? Si Diwata, kunwari, di ba ang pamana sa kanya ng kanyang, nalala ko yan eh, ang pamana sa kanya na in-interview siya, ang pamana na sa kanya ng kanyang kaibigan ay recipe. At ngayon, yun ang pamana sa kanya, yun na ngayon ang tinatamasa ni Diwata. Ba't namunta tayo kay Diwata? So yun, yan po yung achievement at ang legacy. Amen po ba? Kaya dapat, let us answer the call of the Lord. Amen? Do you want to answer the call of the Lord? I think it is timely. No? Kasi nga, ang natin ngayon, ang mundo natin ngayon, ay talagang, young people thought that technology is everything. Di ba? Pero yung technology na yan actually is just given by the Lord. Amen? Kaya hinahinay din. Minsan naagaw na lahat. TikTok.
TikTok. Ganun na lang lagi. Yun na lang lagi yung naisip natin. Tapos social media. Maghapon na social media. No, actually, ako po ay nanonood din. Hindi lang ako nagti-TikTok. Harang hindi ko na linya. Pero technology is good for us if marunong tayo gumamit. Kasi lahat ng yan ay galing naman sa Panginoon. Amen po ba? Kaya let us thank God with technology. And let us not be controlled by technology. Yung sandali lang po, anak ko mga, sandali lang po. Tapos, wait lang. Di ba, sometimes, imbis na nagbasa tayo ng Bible, hindi tayo nakapagbasa ng Bible. Instead na nag-usap kayo ng mami mo o ng daddy mo, hindi na. Kasi TikTok, gano'n na lang po. Pero turuan natin ang ating mga anak. Okay, secondly, ano ang ituturo natin? Hello? Ano ang ituturo natin base doon sa Psalm 78? What must be the contents of our legacy? Ano ba ang ituturo natin sa kanila? Sabi ng verse 4, we must not hide them from their children. Must tell a future generation the praises of the Lord, His might, and the wonderful works He has performed. O history po, parang sinasabi ng Diyos na, huwag niyong kalimutan yung ginawa ko. No, what are the things that God has done to Israel? Kasi Israel yung tinutukoy dito lagi. Amen? No? Pero tayo po is the modern Israel naman. May nagawa na bang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? No, yung pinakamalakas na sigaw, yun talaga yung marami nagawa. May nagawa na bang Diyos sa buhay natin? Amen. Mas marami pang gagawin ang Diyos sa pinakamalakas na sumigaw. Alam mo, ito yung mga ginawa ng Diyos. Babasahin ko na lang kasi marami po sila. Miracles of deliverance. Sa Israel, they were delivered from Pharaoh's pamamalupit. Di ba? Hindi sila papalayasin, hindi sila papaalisin. No? Kasi nga, nakikinabang ang buong Egypt sa kanila. Pero God has concocted a way. Gumawa ang Diyos ng paraan. Amen? Kung imposible para sa mga Israelita na makaalis sa tanikala ng paraon, walang hindi kayang gawin ang Diyos. Alam naman natin kung ano yung... Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo naman kung ano nagpapalambot ng puso ni Paraon, di ba? Yung kanyang anak ay namatay. Ano? This was during the Passover. No? Na lahat ng mga, yung parang anino ng kamatayan ay pinadala ng Panginoon sa Egypt. At lahat ng panganay ng mga Ehipsyo ay pinatay. Except sa mga Israelita na nag-Passover ang kamatayan pag mayroong dugo sa kanilang dambahan. Deliverance in the Red Sea. Who would ever forget? Dapat lagi na nagba-Bible story yung mga bata. No, that's why we have children's ministry. Pwede ba palakpakan natin ang children's ministry natin? Grabe. For a successful DBBS. Alam niyo po, ang church natin is blessed with people who has heart for children. At ito mismo yung ginagawa nila. Passing the legacy to the next generations. Alam nyo, mahirap na isipin at i-underscore o pababain ang pakinabang ng mga gawain katulad nito. Kasi ako mismo ay product ng DBBS. Alam ko na ako po ay nasa probinsya, ay malalayo yung mga, yung mga Baptist ito, na nag-invite ng Bible study, tapos may candy lang sila at parang tinapay, So yun lang habol ko Yun ang habol. Tinapay lang at saka yung candy. Pero tingnan mo naman ang nangyari sa akin. Hindi lang natin, kahit gaano kapasawa yung isang bata, alam niyo po, if we plant this seed to them, ang Diyos naman ang magpapalago yan At who knows, paglaki niya, babalik siya dito at magpapasalamat sa atin na hinayaan natin na ang
ang plant ay yung seed na itinanim sa kanyang puso ay mag-grow at siya'y magamit din ng Panginoon sa susunod na henerasyon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Deliverance in the desert, cloud by day and fire by night. No, para silang may merong air conditioning sa disyerto. Tapos may heater naman sila sa gabi. Ganun sa disyerto kasi pag mainit, sobrang init, pag malamig naman, sobrang lamig. So lahat ng yan, God delivered them sa lahat ng mga kahirapan na yan. Lalo yung sa tubig. Amen. Second is miracles of abundant provision. Hindi nagpabaya ang Panginoon hanggang ngayon. Hindi siya nagpabaya sa kanyang mga anak. Sa disyerto, nagbigay siya ng tubig, nagbigay siya ng mana, at nagbigay din siya ng meat, ng fowl, ng mga pugo. Pugo ito na mula sa langit ay bumabagsak sa kanila. Grabe naman, yung mga pagkain na yun, bumabagsak. Ang galing naman yan, Sana naabutan ko yun. Alam mo yun, yung literally, yung plato mo, isasahod mo dyan galing sa langit. Ngayon, hindi mo na pwedeng gawin yun. Kailan ka magtrabaho sa iyong kakainin. Amen po ba? Sabi ng Panginoon. Amen? So, whatever lack, kung mayroon kayong pong mga pagkukulang sa ngayon, mga pangangailangan nyo, I don't know, it could be material, it could be wisdom, it could be opportunity. Maybe naghahanap kayo ng trabaho, God will provide it. Amen? Alam niyo yung kanta natin kanina, napakaraming mga pangalan ng Diyos. Amen? Kasi marami siyang ginagawa. Pag siya ay healer, tawag natin sa kanya ay Jehovah Rapha. Pag nag-provide siya ng ating pangangailangan, Jehovah Jireh. Amen? Pag nakikita natin na tayo po ay malungkot, pumunta lang tayo sa Panginoon. O tayo po ay nagda-doubt, pumunta lang tayo sa Panginoon. O tayo po ay nagugulumihanan. Because He is Jehovah Shalom. He is the God of peace. No? He is Jehovah Shammah. No, He is with us. He is here right now. Jehovah Shammah. Amen? Hallelujah. God is everywhere and God could function differently. Depende sa ating pangangailangan. Yan ang Diyos na ating sinasamba. Yahweh. Yahweh siya, the God who is I am. Diba? Elohim, the most powerful God. Diba? Almighty, El Shaddai. Diba? Adonai, the Lord and God. Diba? Grabe ang Panginoon natin. He functions every day just for us. Sometimes hindi natin nakikita ito. Pero ang Diyos natin, sabi niya, kahit hindi kayo tapat, mananatili akong tapat. Amen. Alam nyo, sige, palakpakan po natin ang Diyos. Alam nyo po mga kapatid, yung pag-transfer natin ng atin pong pananampalataya sa ibang tao, hindi naman lahat ito ay Word of God lahat. No? Most of the time, yung mga testimonies natin ng paggawa ng Word ni God sa ating mga buhay, yun pa yung malimit na nagbibigay ng conviction sa ibang tao. Amen po ba? No? Sino dito ang yung mga salita ng Diyos ay nangyayari sa kanilang mga buhay? Amen? Kasi kung hindi nangyayari yung mga salita ng Diyos sa ating mga buhay, parang, bakit tayo narito? Diba? Talagang totoo ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. Miracles of fulfilled promise. Totoo na dinala ng Diyos ang mga Israelita sa lupang pangako. No, He drive all ang mga tao doon, inano niya lahat, nilipol niya lahat, then drive out niya yung iba. Pero there are generations na talagang lahat, no, may mga utos siya na sa isang lugar, kahit sanggol ay talagang patayin. No, dahil sa sobrang kasalanan na mga ginagawa ng mga tao doon. God divided the land as inheritance to the 12 tribes. And lastly, miracles of God in our lives. Ayan, no? So, yun ang pinaka-importante sa lahat, yung letter D. Kasi sa Bible natin makikita lahat ng istorya. Sa Bible natin makikita lahat kung sino
ang Panginoon. Actually, sabi nga sa John 1:1, sabi niya doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So if you want to know Jesus, you read the Bible. No? You just read the Bible. Siya na po yun. No? It is actually some kind of parang figurative speech, no? But pag nagtiwala ka dun sa figurative speech na yon, mararanasan mo talaga na ang salita ng Diyos ay si Jesus talaga. Kasi pag nabanggit mo ang isang salita, naaapektuhan ka eh. No? It has power. No? It is being brought to life sa buhay mo. No? Nangyayari siya at nabubuhay sa iyong katauhan. No? Ito yung kapangyarihan ng Diyos in Ephesians 1:18-21, prayer ito ni Pablo. At ito rin yung prayer ko sa bawat isa sa atin. I pray that the eyes of the heart may be of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Wow! Bakit hope? Kasi pag wala ng hope ang isang tao, wala na yun. Wala na yun. Minsan, wala naman siyang lalo ng pandemic, no? Wala naman siya actually, wala naman siyang malalang sakit. Pero dahil nawalan siya ng hope, unti-unti siyang parang nauupos, tapos namamatay. Grabe yung hope. No, kung wala ka nun, pwede kang mamatay. Okay? To which He called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and in His incomparable great power for us who believe. Wow. And the power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand and in the heavenly realm, far above all rule and authority, power and dominion. Ganun ang katayuan natin. May kapangyarihan tayo. Sabihin mo sa katabi mo, may kapangyarihan pala tayo. Wow. Hindi ito yung nilulunok ka, tapos sabihin mo, darna, hindi po yan. Hindi po yun. Hindi po yun. Ito po ay galing sa Panginoon. Panginoon. Sabi nga dyan, ang same power na bumuhay sa ating Panginoong Hesukristo is the same power that is in us. So, ibig sabihin, may power pala tayo, may power ang ating mga salita. Alam niyo, sometimes people are already dying, pero pag nagsalita tayo ng salita ng Diyos, pwedeng ma-revive ang isang tao, pwedeng mabuhay ang isang tao. Amen po ba? No? Let us speak that to our children. No? Kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. Gaano siya kabuti. Hindi lang pwede na sabihin natin sa anak natin, basta magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Sama mo siya sa iyong prayer, sama mo siya sa iyong devotion. No? Kung wala kayong devotion, start with family devotion. No? Isama natin yung ating mga anak. Amen po ba? That's how we pass our faith to the next generation. No, minsan kasi, wala naman akong sinasabi sa kanyang masama. Pero may binibigay ka ba mabuti? So yun po. Lastly, what are the consequences if these are forwarded to the next generations? Anong mangyayari kung tutuparin natin at patuloy na naman natin tinutupad ito No? Ang mangyayari dyan so that they might put their confidence in God and not forget God's work, but keep His commands. Alam po, pag nakapag-disciple tayo ng isang tao, we have saved life. Practically, yung buhay niya talaga. Kasi alam niya na kung paano humarap sa pagsubok, no? Alam niya na kung paano maging masaya kahit na may problema. Alam niyo ba yon? Yung nakangiti kahit may problema. Paano? Ayun. Kahit na alam mo may problema ka deep inside, ay nakatawa ka pa rin. No? Kasi nga, you have the joy of the Lord within you. Hindi yan, ang tawag doon ay unexplicable joy. Na galing lang, or unspeakable joy galing sa Panginoon. So, dapat hindi natin tinuturo sa bata na, alam nyo, pag sa kay Lord ka, puro sarap lang lahat ang mararanasan mo. Tama o mali? Mali. Hindi puro sarap lang. Amen po ba?
Hala, baka mamaya, yun ang tinuturo natin, kaya nagagalit yung mga bata, no? Hindi. Dapat at an early stage ng buhay nila, dapat tinuturuan na natin sila ng responsibilidad. Na ang buhay Kristiyano ay hindi puro sarap lang. Yes, masayang tunay, pero kailangan mong mag-iwas sa mga kasalanan. That's number 1. Number 2 ay just like sa mga sinasabi sa Biblia, kumari nakalagay doon na pagtrabahuhan mo, kakainin mo, di dapat ganun din yung gagawin mo. Maging mabait ka sa mga tao na kahit hindi mabait sa'yo, hirap nun kaya. No? Di ba? Tama na? No? Mahirap yun. No? Na, alam mo na talagang kumukulo yung dugo mo dun sa classmate mo. Pero sabi ni pastor, kailangan maging mabait ka sa kanya. Pakainin mo siya sa KFC. Ang hirap nun. Di ba ang hirap nun? Ang hirap ng pinapagawa ni Lord. Pero dapat an early stage, alam na ng bata ang gusto ng Diyos para sa kanya. Ayun man yung tama at mali. Para hindi siya maligaw sa kanyang paglaki. Amen? Minsan kasi pag malaki na siya, mahirap ng baliin. Amen po ba? Sometimes masakit, no, masakit sa atin. Minsan nga, parang naiyak pa tayo pag kinakorek natin yung anak natin. Pero dapat talagang kinokorek yung bata. Then they would put their trust in God and put their hope in God. Nasabi ko na yan. And secondly, no, obey His commandments. Live godly lives that lead to the blessing of the Lord. Ako po ay gusto kong sabihin sa inyo na obedience leads to blessing. Kaya tayo i-bless ni Lord dahil po masunurin po tayo. Laging may kaakibat, kaakibat yung blessing at saka obedience. No? Make no mistake of that. Sometimes, maybe not in your timetable, pero sigurado. Ito ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 28:1-2. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all His commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Wow! No? Nalala niyo ba si Pedro nung sinabihan siya ng Diyos na ano mo ulit yung lambat mo, tapon mo ulit yung lambat mo sa dagat. Sabi ni Pedro, bakit? Isang gabi na ako nag-ikot walang isda. Kumamot si Pedro kasi talagang fisherman siya. Pero sabi niya, dahil sinabi mo, Lord, susunod ako. Di ba? So ganun si Pedro, sumunod siya. Ano ang nangyari? Siya po ay nakahuli ng napakaraming isda, pati yung kanya mga kasama. So ibig sabihin, pag sumunod ka pala, kasama pati pamilya mo. Grabe. Kasama ang pagpapala. Sometimes, ako, short lang, no? Ako po kasi ay panganay. Sabi ko, hindi mo ako mag-asawa. Magtutulong muna ako sa mga kapatid ko. Pero hindi ko man nagawa. No? Pero nung ako po lumapit sa Panginoon, alam nyo, bumuhos yung pagpapala sa kanila. Sabi ko, ako lumapit, bakit sila yung... Kasi yun ang worry ko dati. Ako yung worry ko, mapag-aral ko sila. Pero gumamit ang Diyos ng napakaraming tao para sila po ay makatapos lahat na wala akong ginawa. Amen? Surrender lang ako kay Lord. So, ibig sabihin, kung mag-surrender ka kay Lord, pwedeng maapektuhan ang ibang tao. In the case of Peter, yung mga kasama niya mga isda, tiba-tiba rin. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Wow! So, let us continue to serve the Lord and continue to heed His call of passing whatever we have acquired from the Lord to the next generation. It may not be your apo, it may not be your anak, it may not be yung kamag-anak, but somebody who is placed by your God sa tabi mo. Baka kayong talagang magkasamang dalawa. Hindi ko alam.
Baka yung kapitbahay mo na talagang inis na inis ka, ikaw pala yung gagamitin ni Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pero may mga adverse effect din. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Nakakatakot ito. Pero I want to prove to you na sa salita ng Diyos, may nakalagay talaga na may mga generation talaga, ito dalawa, na hindi nakakilala kay Lord. Kasi nag-fail. Nag-fail ang mga generation before them to introduce God. No? Katulad nito sa Judges 2:7. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. But after the whole generation had been gathered to their fathers, ibig sabihin namatay na, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Mayroon talaga. Bakit? Kasi nagpabaya ang generation before them. At ayoko, at ayaw natin. Amen po ba? Ayaw natin na mangyari po yun. Kailangan maiwan natin ang mundong ito better than we have arrived in this world. Boy Scout yun. Ayan po ang namin sa Boy Scout. Pag pumunta ka sa camping, kailangan paglabas mo, mas maganda pa ang campsite nang ikaw po ay pumunta. Ganon din dito sa ating buhay. Amen? Dapat, nang biganat na natin ito na mababait ang mga tao, dapat mas mababait pa ang mga tao pag tayo po ay lumisan sa mundong ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na tayong lahat tumayo. Hallelujah. Wow. Wow, what a day we have. I would like to request the children's ministry to kung mayroon po mga bata sa loob, ay ilabas po natin and papuntahin natin sila sa mga parents nila. Because our response is for us to pray as families. Kung wala naman tayong kasamang pamilya, you could form, kumari 5 kayo, you could pray for one another. Amen? Hallelujah. Yung mga bata, pwede na po natin ibigay sa kanilang mga anak. Hawakan natin po sila as we sing this song, response song para sa Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, may isang bata, no? Habang umaakyat yung music team, may isang bata na siya po ay laging binubuli sa school, no? When he was young, dahil wala nga siyang tatay, tapos mahina yung kanyang isip, galit siya sa mundo dahil namatay na maaga ang kanyang tatay at nung nagpangasawa yung nanay niya, ay hiniwalay siya. Hiniwalay siya sa kanila. So, habang nag-aaral siya, galit pati siya sa mga teachers lahat. But, came a time na may isang teacher, ang pangalan niya ay si John Hudson, ang pangalan niya. Hindi natin narinig lagi ito. Pero, kahit na sobrang pasawa yung batang yun, pinagtiyagaan niya talaga. No? Kahit minumura siya, pinagtiyagaan niya talaga hanggang sa bumait sa kanya yung bata. At nagkaroon ng ganang mag-aral. At ngayon, siya na po ang isa sa mga tinitingalaan natin. Ang pangalan niya ay Sir Isaac Newton. Siya po ang isa sa mga wonderful scientist na mayroon po ang ating mundo. Siya yung nag-imbento ng gravitational law of motion. Amen? Let us sing this song at I hope na you could bless your family, you could bless yung somebody na malapit sa inyo habang kinakanta po natin yung kantang ito. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.